Isang panibagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan, ang katawan ni Kristo. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting sambayanan upang tayo ay magbigay puri at magpahayag ng ating pasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa araw na ito ay linggo ng Pentecostes. Patuloy nating hingin sa Diyos na lukuban tayo ng Kanyang Espiritu upang gumabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, sa loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinaglaran, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Ang
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa makaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy nananatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang mga maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Pinupuri ka namin, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y laganapan ang lupa. Tugon,
Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hodyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Halina't Espiritu, sa sinag, buhat sa iyo kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibigat patnubay, sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namit dangal. Maruming palinisin, lantay paniwarain, sakit namin gamutin, kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa lingas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto sa bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ni Jesus. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat at happy birthday. Batiin po natin ang bawat isa ng happy birthday. Birthday po ngayon ng ating simbahan. At kapag pinag-uusapan natin kung ano ang simbahan, hindi lang natin tinutukoy ang istrukturang bato, kundi para din sa atin ang simbahan ay tayong lahat na mga bininyagan. Dahil tayong lahat ay narito ngayon, mga bininyagan, at dahil birthday ng simbahang binubuo ng sangkatauhan, ibig sabihin, birthday nating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, linggo ng Pentecostes. Pagkatapos ng 5 araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay isinugo niya ang kaniyang banal na Espiritu. Ito ay kaniyang pangako bago siya lumisan sa mundong ibabaw na ito, na kaniyang ipadala ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang pinaniniwalaan nating patuloy na gumagabay, patuloy na nagpapatatag, at patuloy na nagpapalakas ng ating pananampalataya sa gitna ng mga iba't ibang uri ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Sa linggong ito ay ipinaalaala sa atin ng ating unang pagbasa
kung ano ang nangyayari sa unang Pentecostes, na saan ang mga alagad ni Jesus kasama ang mahal na Berhen, nasaan sila sa loob ng, hindi siguro kayo nakikinig, no? Sila ay nasa loob ng isang bahay, sabi ng ating unang pagbasa. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar sa loob ng bahay. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring dilang apoy na pumapanaog sa kanila, lumapag sa bawat isa sa kanila. So, na-imagine natin kung ano ang pangyayaring iyon. Sa loob sila ng isang bahay, siguro nag-uusap-usap sila, nagkikwentuhan sila. Tapos biglang may malakas na ugong at hagunot ng hangin. At bigla nilang nakita ang dilang apoy na pumanaog sa bawat isa sa kanila. At ano ang nangyari? Sila ay nakapagsalita ng iba't ibang salita na nagpapahayag ng mabuting balita at ng makagandahang loob na ginawa ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa ating buhay, dumating din ang ating Pentecostes. Lumukob din ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Naalaala niyo kung kailan? Nung tayo ay bininyagan at tayo ay kinumpilan. Kalimutan niyo yung seminar niyo sa binyag at seminar ninyo sa kumpil. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil, ay tinanggap din natin ang banal na Espiritu. Lumukob din sa atin ang banal na Espiritu. Tayo ay naging bagong tao, nabuhay tayo muli sa banal na Espiritu. Kaya mahalaga ang sakramento ng binyag at ang sakramento ng kumpil. Dahil sa sakramento ng binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos at nilukuban tayo ng banal na Espiritu. At sa sakramento ng kumpil, confirmation, para bagang pinatutuhanan na tayo ay naging anak ng Diyos. Kino-confirm na tayo ay mga anak ng Diyos sa paglukob sa atin ng banal na Espiritu. Kaya ang tanong ko ay, kailan ito nangyari sa iyong buhay? Kailan ka bininyagan? Kailan ka bininyagan? Very important po iyon na araw sa ating buhay na hindi natin dapat kinakalimutan. Dahil sa araw na iyon, tayo ay naging Kristiyano, tayo ay naging anak ng Diyos. Ako ay bininyagan noong November 8, 1973. Kailan kayo kinumpilan? Ako ay kinumpilan noong February 2, 1985. 12-year-old po ako that time. Nakakalimutan niyo ang mga mahalagang araw na ito sa inyong buhay. Itong mga araw na lumukob sa atin ang banal na Espiritu. Alam niyo ano ang ginawa ko para hindi ko makakalimutan? Yung aking baptismal certificate ay aking pina-frame at inilagay ko sa taas ng aking altar.
Kaya tuwing manalangin ako, naalaala ko nung kailan ako naging anak ng Diyos. At sana sa araw-araw kong pamumuhay, pinatutunayan kong talagang anak ako ng Diyos. At kinonfirm ako nung tinanggap ko ang sakramento ng kumpil. Mga minamahal na kapatid, kung tinanggap natin ang banal na Espiritu sa sakramento ng binyag at sa sakramento ng kumpil, kamusta naman ang banal na Espiritu na ating tinanggap? Ano ang ginawa natin sa banal na Espiritu na ating tinanggap matagal ng panahon? Siya ba ay hinayaang nating pumatnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Siya ba ay hinayaan nating gumabay sa ating buhay paglilingkod at pagpapalago ng ating buhay pananampalataya? O sa ibang katanungan, makikita ba sa ating buhay na sumasaatin ang banal na Espiritu? Tingnan nyo nga ang mukha na inyong kapatid, na inyong kapwa, na inyong katabi, kung filled ba siya ng Holy Spirit. Is he or she filled with the Holy Spirit? Nasa sa kanya ba ang banal na Espiritu? Damang-dama mo ba sa kanya na she has the Spirit of God o ibang klaseng Espiritu? Anong klaseng Espiritu ang sumasanib sa atin? Anong klaseng Espiritu ang pinapalukob natin sa ating buhay at pinatitira natin sa ating mga puso? At ano ang mga signs na paari nating sabihin na sumasa kanya ang banal na Espiritu? What are the signs that we are filled with the Holy Spirit? Sinabi ng ating Ebanghelyo. Anong nangyari? Hiningahan sila ni Jesus at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patatawarin ninyo ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatatawad ay hindi nga pinatawad. Ibig sabihin, masabi natin na tayo ay napuspos ng banal na Espiritu kung marunong tayong magpatawad. Dahil sumasa atin ang kababaang loob. Ibig sabihin, lumulukob ba sa atin ang espiritu ng kababaang loob upang tayo ay makapagpatawad? O anong klaseng espiritu ang lumukob sa atin? Baka pride. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapatawad. Tumahimik bigla. Bato-bato sa langit, ang matangaan, huwag magalit. Yun ang sabi ng gospel Sabi ni Jesus, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatatawad ay hindi nga pinatawad. Ibig sabihin, we will be filled with the Holy Spirit if we know how to forgive. Kapag marunong tayong magpatawad, sumasa atin ang banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ng kababaang loob ay pinapahari natin sa ating puso at sa ating buhay. Naalaala ko tuloy si Pope John Paul II. Si Saint John Paul II, yung Santo Papa natin dati. Diba? In-assassinate siya. Binaril siya, diba? Tapos anong ginawa niya sa taong nagbaril sa kanya? Diba? Binilanggo. Anong ginawa niya? Pinuntahan niya sa bilangguan. Kanya pang niyakap at kanyang pinatawad. Kaya damang-dama natin kay Pope John Paul II ang holiness of his life.
Di ba kahit malayo siya, parang ma-feel natin na siya ay filled with the Holy Spirit. Because in his heart ay naghahari, lumulukob ang espiritu ng kababaang loob. At isa sa bunga ng kababaang loob ay marunong magpatawad. Ano pa ang signs that we are filled with the Holy Spirit? Narinig natin sa ating unang pagbasa. Pagkatapos nilang nakita na mayroong dilang apoy na lumulukob sa bawat isa sa kanila, anong ginawa nila? Sila ay nagpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang wika. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagpapahayag ng magandang balita, hindi tayo natatakot na ipahayag ang katotohanan at ang mabuting balita. Sumasa atin ang banal na Espiritu. At sabi ko nga, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa bawat mabubuting gawa. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay gumagawa ng kabutihan ng may pagmamahal at naging mabuting balita ito sa ating kapwa, we are filled with the Holy Spirit. Sa bawat kabutihan ng may pagmamahal na ating naipadama sa ating kapwa, na ipapahayag natin ang mabuting balita. At makagawa lamang tayo ng kabutihan sa ating kapwa kapag sumasa atin ang banal na Espiritu. Ano pa ang sign na sumasa atin ang banal na Espiritu? Sa second reading, ano ang sabi ng ating second reading? Iba-iba ang kaloob na ibinigay sa Diyos. Ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Diyos na pinaglilingkuran. Ano ibig sabihin? Each one of us was given gifts from the Holy Spirit. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pinagkalooban ng mga biyaya, ng mga karisma, biyaya ng mga talento natin. Yung mga talents natin, yung mga charisms natin, they are gifts from the Holy Spirit. At sumasa atin ang banal na Espiritu kung itong mga gifts at mga charism natin ay ating ibinabahagi para sa kabutihan ng lahat. Halimbawa, marunong kang kumanta, naging kasama ka sa choir, na ipapahayag sa pamagitan ng awit ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Pag marunong kang magbasa, naging lector ka, nagle-lay mister tayo, naging member tayo ng SOCO ministry, naging member tayo ng healing ministry, naging member tayo ng social action ministry, kung ano yung makaloob na ating natanggap sa Diyos ay ating ibinabahagi para sa kabutihan ng lahat. This is the sign that we are filled with the Holy Spirit. Na hindi natin tinatago, hindi natin inaangkin para sa ating sariling kapakanan lamang ang makaloob at biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. And lastly, sa second reading, sabi ng ating second reading, iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng ayon. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Sumasa atin ang banal na Espiritu kapag itinataguyod natin ang pagkakaisa. Pagkakaisa tungo sa kabutihan. We are one body, but we have many parts. Diba? Sabi na, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan.
because each one of us is united to one another. Kaya, sumasa atin ang banal na Espiritu kapag itinataguyod natin ang pagkakaisa tungo sa kabutihan. Pero kapag pinopromote natin ang pagkawatak-watak, ang division, ang paghiwalay, kami lang dito, kayo lang diyan, ayaw namin sa inyo, kayo doon, baka wala sa atin ang Holy Spirit. Dahil ang itinataguyod ng banal na Espiritu ay pagkakaisa kahit tayo ay magkakaiba. Unity in diversity. Magkakaiba tayo. Subalit nagsusumikap na magkaisa dahil tayo ay iba't ibang bahagi ng isang katawan. Si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. At kailangan pag-isahin upang magiging isang katawan ng sambayanan. So mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misa, mulit-muli tayo ay napapaalalahanan na sa ating buhay, dumating din ang araw ng Pentecostes. Noong tayo ay binyagan, noong tayo ay kinumpilan, tinanggap natin ang banal na Espiritu. At ang katanungan ay, pagkatapos nating tanggapin ang banal na Espiritu, ano ang nangyari sa ating buhay? Sana sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon. At sa atin lamang kung tayo ay marunong magpatawad, kung ipinapahayag natin ang mabuting balita, kung ibinabahagi natin ang makaloob na ibinigay sa atin tungo sa kabutihan ng lahat, at kung itinataguyod natin ang pagkakaisa tungo sa kabutihan. Sumasa atin ang banal na Espiritu upang ipahayag ang mabuting balita. Amen. Inaanyayahan ko ang mga magulang, mga ninong at ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa harapan upang ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Mga ninong at ninang doon sa likod ng mga magulang dito sa gitna. Paalaala sa mga magulang, ninong at mga ninang, kung mayroong katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang masagot sa mga panalangin, kagaya ng sagot na amin, sumainyo rin, pakisagot ng malakas. Tatay, dito po kayo sa gitna. Tatay. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong mga layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang, ano ang ipangalan ninyo sa inyong anak?
Tyler Roy Leite. Tyler Roy. Tyler. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Bilang magulang ni Tyler Roy, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ng pag-upo na ito ay isang malaking pananagutan na hubugin at akayin ang inyong anak na si Tyler Roy sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak na si Tyler Roy sa ating buhay pananampalataya? Opo. Opo. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagala kong tagapin ang inyong anak na si Tyler Roy sa pamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya't inanyayahan ko kayo, mamagulang ninong at ninang, upang kurusan sa noo ang inyong pabibinyagan. So sa yugtong ito, i-welcome natin si Tyler Roy sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Ito ang gamitin natin sa pag-cross ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinudulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap sa binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan, ayong itaguyod sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak na si Tyler Roy, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako noong kayo ay binyagan, natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot sa makatanungan. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil ko. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil ko. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, ipahayag ngayon ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa mga katanungan. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, at muling pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag at iigawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Tyler Roy ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag ninyong pananampalataya? Opo, Father. Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, nais ba ninyong siya ay magiging Katoliko? Opo, Father.
Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoon Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng banal na langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito na si Tyler Roy sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang damit pambinyag na ito ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ng ninong at ninang. Sa harap. Parang babes. I-assist ninong. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ninong at ninang, sindihan nyo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ni Tyler Roy na bagong binyag. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, ang mahal na Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ating ipagkatiwala ang batang bagong binyag. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kami lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya. Pagindapatin mong kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming maipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Patayin na po natin ang masinding kandila. Bumalik na po kayo, mga ninong at ninang, sa inyong upuan. Nanay, iharap po ninyo ang iyong anak doon sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, muli narito ang isa na namang miyembro ng ating sambayanang Kristiyano, ang sambayanang Katoliko. Bilang pagtanggap natin kay Tyler Roy na bagong kaanib ng ating sambayanan,
ating ipahayag ang ating pagtanggap sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Bumalik na po tayo sa ating upuan at tumayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Makiat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin, ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga may hirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at reliyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipahayag natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming makahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Sa
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak ang lihim na iyong pag-ibig at paglingap, ay siwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos na iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espirito'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan na iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espirito'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manangis, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanatikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na pike. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kaming pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Bire ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Bire ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Bire ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa ilang pasasalamat, paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Music Ministry at Regina Shirley Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala at paanyaya po, sa darating na June 13 to 15, 2024, ay magkakaroon ng Chevalier Youth Conference, Manila District. Kaugnay po nito ay pinaalalahanan po ang lahat ng chapel leaders na magpadala ng mga kabataan na maging participant na ang edad po ay 13 years old pataas. Ito po ay gaganapin sa Santa Quiteria Elementary School. Ang deadline po ng registration ay sa May 18, 2024. Nagsimula na din po ang Summer Catechism. Isa po ito sa mga gawain natin ngayong Flores de Mayo. Kaya inaanayahan po ang lahat ng mga kabataan na dumalo sa gawain na ito. Ginagawa po ito sa bawat cluster. Ang schedule po ay Cluster Love tuwing Sabado alas 4 ng hapon sa Woodcraft Bayanihan. Cluster Hope tuwing Linggo alas 4 ng hapon sa R&E Chapel. Cluster Faith ang San Juan at St. Louis de Montfort Chapel ay tuwing Sabado alas 3 ng hapon at sa bodega sa tahanan ni Maria naman
ang Calcutta at San Roque Chapel ay tuwing linggo alas 4 ng hapon. Magkakaroon din po tayo ng First Communion sa June 1, 2024, kasabay ng culmination pagtatapos ng Flores de Mayo. Sa umaga po, gaganapin ang First Communion at susundan ito ng kaunting program para sa mga kabataan. At sa hapon ay magkakaroon po tayo ng Sagala o Santa Cruzan sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon. Sa mga nais pong mag-First Communion at sumali sa Sagala o Santa Cruzan ay maari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga chapel leaders para sa mga requirements at iba pang mga detalye. Magkakaroon din po tayo ng kasalan sa Mission Station sa June 22, 2024 sa bodega sa Tahanan ni Maria. Magkakaroon din po tayo ng kumpil sa June 29, 2024. Kasabay po nito ang pagbe-blessing ng Tahanan ni Maria sa bodega. Pangungunahan po ito ni Bishop Pablo Virgilio David. Sa mga nais po na magpakumpil na may edad 12 years old pataas, ay maari po kayo magpalista at makipag-ugnayan sa inyong mga chapel leaders o pastoral workers para sa iba pang mga detalye. Ilang paanyaya din po sa mga nais pong maglingkod bilang lectors and commentators ay magkakaroon po ng recruitment training at orientation ngayong buwan. Sa mga nais po ay maari po kayong lumapit o makipag-ugnayan sa mga MLC officers o members. Ang edad po ay 18 years old pataas at ang junior lectors naman po ay 10 to 17 years old. Ganon din po sa mga nais maglingkod bilang altar servers o sakristan na may edad 9 years old at nakapag First Communion na, ay maari po kayong makipag-ugnayan kay Kuya Jess at Ate Murphy. Sa darating na May 21, 2024, sa ganap na ika-6 ng gabi sa parokya ng St. Francis of Assisi and Santa Quiteria Parish, ang buong Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay inaanyayahan sa Misa Nobena para sa nalalapit na kapistahan ng ating patron Santa Quiteria. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sumuli sa May 21, tayo ang sponsor ng Nobena ng Santa Quiteria. No? Damit po tayo ng puti and blue na ating damit, no? Para sa ating pag-i-sponsor ng katapusang araw ng kanilang pagnonobena, ng ating pagnonobena kay Santa Quiteria. Kita-kits po tayo sa Wednesday, alas 6 ng gabi. Tayo po ang sponsor. Pagdasal din po ninyo sa araw na ito at around 11 o'clock ay sa online live streaming ay i-announce po yung mga bagong assignments ng mga missionaries of the Sacred Heart. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang ang Diyos ay ating mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.